Welcome sa Cloud B Movie Recap. Ang pelikulang ikukwento natin ngayon ay ang K-pop Demon Hunter. Halina't simulan na natin. Nagsisimula ang pelikula sa isang napakalaking karamihan sa isang konsyerto na sabay-sabay na sumisigaw ng pangalan ng kanilang paboritong banda na tinatawag na Huntress. Biglang inilipat tayo ng eksena sa maraming taon na ang nakalipas, kung saan ibinunyag na ang mga demonyo ay matagal nang nanghuhuli sa mundo, nagnanakaw ng mga kaluluwa ng tao at pinapadala ang lakas pabalik sa kanilang hari ng mga demonyo na si Guima. Isang araw, may mga bayani na lumitaw upang ipagtanggol ang sangkatauhan. Ipinanganak sila na may tinig na kayang itaboy ang kadiliman. Ang mga tagahabol ng demonyo na ito ay higit pa sa mga mandirigma. Ang kanilang musika ay nagbibigay buhay sa kaluluwa at pinagbubuklod ang mga tao. Dahil sa koneksyong ito, lumikha ang mga unang hunter ng isang kalasag na kayang protektahan ang ating mundo. Sa bawat henerasyon, may tatlong bagong hunter na pinipili upang tuparin ang kanilang misyon. Ang kanilang mga kanta ay lumilikha ng isang hadlang na sobrang tibay at hindi mapasok ng mga demonyo. Ang nagsasalaysay ay isang babaeng nagngangalang Selene. Siya ang bumuo ng bagong grupo ng mga hunter kasama ang tatlong kabataang babae sa henerasyong ito. Siya ang tagapagturo nila sa kanilang tungkulin. Ang kanilang mga kanta ang nagpapanatili sa kalasag na humahadlang sa mga demonyo na makapasok sa mundo ng tao. Ang grupong ito ng mga hunter ay bumuo rin ng isang banda na tinatawag na Huntress. Walang sinuman sa Korea ang hindi tagahanga ng kanilang talento. Ipinapakilala sa atin si Mira, isa sa mga miyembro. Siya ang visual at lead dancer ng grupo. Itinuturing siyang itim na tupa ng kanilang pamilya, ngunit kilala siya bilang astig at kakaiba. Siya lamang ang taong nagsuot ng sleeping bag sa Met Gala. Ang pangalawa ay si Zo, ang rapper at lyricist na lumaki sa Amerika. At ang huling miyembro ay si Rumi, ang lead singer na ang tinig ay kayang magpaiyak ng mga tao. Bata pa lamang siya nang pumanaw ang kanyang ina, at si Selene ang nagpalaki sa kanya at siyang bumuo ng Huntress sa paligid niya. Habang sabik na naghihintay ang mga tagahanga sa kanila, napansin ng kanilang manager na si Bobby na ang eroplano ng Huntress ay palayo ng palayo sa lugar ng konsyerto. Nakita natin ang grupo sa loob ng eroplano. Dahil ito ang kanilang pinakamalaking pagtatanghal, kumain sila ng marami upang magkaroon ng enerhiya. Hiningi nila ang karagdagang pagkain ngunit napansin nilang parang kakaiba ang asal ng flight attendant at ng piloto. Nakakatanggap sila ng tawag mula kay Bobby na nagtatanong kung bakit hindi pa sila dumarating. Nang sumilip sila sa bintana, napagtanto nilang maling direksyon ang tinatahak ng eroplano. Doon nila natuklasan na ang flight attendant at piloto ay hindi tao kundi mga demonyo. Nakita nila ang mga marka ng demonyo sa mga kamay ng mga ito. Biglang nagbago ng anyo ang mga demonyo at sinubukang umatake, ngunit hindi sila naging banta sa Huntress. Kinuha ng mga babae ang kanilang mga sandata at kinanta ang kanilang awitin upang tapusin ang mga demonyo. Sa kasamaang palad, nasira ang eroplano. Ngunit gamit ang kanilang kapangyarihan, tumalon sila palabas at gumawa ng dramatikong pagpasok sa entablado ng konsyerto, na nagpagulo sa mga tagahanga. Habang nagsisimula ang kanilang pagtatanghal, biglang napunta ang eksena sa mundo ng mga demonyo. Nakita natin ang isa sa mga demonyo na natalo ng mga hunter. Isinumbong niya sa hari ng mga demonyo na muli silang nabigo. Sa galit, pinatay ng hari ng mga demonyo ang kanyang tauhan at minura ang iba pa. Kung hindi nila mapapatay ang mga hunter, ang kanilang mga kanta ay maaaring gawing ginto ang kalasag na hadlang, na magpapakulong sa mga demonyo. Magpakailanman, biglang lumitaw ang isang espesyal na demonyo na nagngangalang Gina. Kumanta siya ng awit tungkol sa isang makapangyarihang hari ng mga demonyo na nangingibabaw noon, ngunit ngayoy gutom na lamang at walang magawa dahil sa mga kanta ng mga hunter. Sinabi ng hari na binigyan niya si Gina ng tinig na iyan, at ngayon ginagamit ito laban sa kanya. Sumagot si Gina na hindi siya nandyan para mangutya kundi para tumulong. May bago siyang plano, atakihin ang mga hunter sa hindi nila inaasahan, sa pamamagitan ng pag-target sa mga tagahanga, ang pinagmumulan ng lakas ng kalasag. Unay pinagtawanan ng ibang demonyo si Gina. Pero nang sila'y magbago ng anyo at maging mga gwapong binata, bigla silang nagbago ng isip, isang mahusay na ideya ito. Pagkatapos ng kanilang matagumpay na konsyerto, nais sanang magpahinga ng Huntress, pero nabigo sila. Sinabi ni Rumi na inilabas na niya ang bagong kanta ngayong gabi.
Habang nag-e-ensayo, napansin nilang nagka-problema si Rumi, sa tuwing kakanta siya, tila nabibitin ang kanyang hininga. Humingi siya ng 5 minutong pahinga, ngunit 10 minuto na lang bago ang live performance. Si Bobby ay halos ma-mental breakdown dahil libo-libong tagahanga ang naghihintay at nagagalit. Sa loob ng banyo, nakita natin si Rumi na tila nahihirapan sa paghinga. Binuksan niya ang kanyang damit at doon natin nadiskubreng isa siyang demonyo. Natakot si Rumi dahil ang mga marka sa kanyang katawan ay nagsimulang makaapekto sa kanyang tinig. Sa isang alaala, makikita natin ang batang Rumi na nagtatanong kay Selene kung kailangang patayin lahat ng demonyo. May mga marka siya dahil ang kanyang ama ay demonyo, ngunit pinanatili ni Selene na isa siyang hunter, tulad ng kanyang ina. Ipinaliwanag ni Selene na kapag tuluyang naisara ang kalasag, mawawala rin ang lahat ng demonyo, at pati na ang mga marka ni Rumi. Simula noon, palihim niyang itinago ang kanyang katawan sa mga kaibigan. Sa kasalukuyan, nalulungkot si Rumi. Paano niya maaayos ang mundo kung hindi na siya makakakanta? Pagbalik niya sa bahay, pinakalma siya ng mga kaibigan at sinabing maaari namang i-reschedule ang palabas. Ngunit tumawag si Bobby, hindi niya raw kakayanin dahil labis ang pagkadismaya ng mga tagahanga. Hindi sigurado si Rumi kung posible pa ang panibagong palabas, sira ang kanyang boses. Nais ni Mira at Zoe na magpahinga muna sila at laktawan ng Idol Awards ngayong taon. Ngunit tumanggi si Rumi, ito ang pinakamahalagang palabas nila, ang nagpapalakas sa kalasag para sa buong taon. Dahil 2 linggo pa bago ang Golden Performance, napagpasyahan nilang hanapan ng lunas ang boses ni Rumi. May 57 ideya si Zoe at gusto niyang simulan sa paborito niya, dalhin si Rumi sa isang lalaking gumagawa ng espesyal na tonics. Dinala nila siya sa isang doktor na si Han, na gumawa ng kakaibang pagsusuri bago ibigay ang tonic na makatutulong sa kanyang boses. Pagbalik nila, nakita nila ang 5 gwapong lalaki at agad silang nabighani. Ngunit bigla silang nadismaya nang maging bastos ang isa sa kanila kay Rumi. Bigla silang nakarinig ng ingay sa palengke, at nang puntahan nila, nakita nila ang parehong grupo na kumakanta sa publiko bilang boy band. Magaling ang kanilang boses, at umani sila ng pansin. Ngunit sa gulat ng mga babae, natuklasan nilang ang boy band ay mga demonyo pa rin, sapagkat ang demonyo ay demonyo, gaano man ito kaguwapo. Nagpasya si Mira na patayin ang mga demonyo, ngunit pinigilan siya ni Rumi. Sinabing masyado itong lantad sa publiko at paano kung madamay ang mga tao. Inilahad ng boy band ang pangalan ng kanilang grupo, Soja Boys, at inanyayahan ang lahat sa kanilang pagtatanghal sa gabing iyon. Pagdating ng gabi, nagsuot ang mga hunters ng kanilang demon hunting suit at naghanda para sa pag-atake. Plano nilang umatake sa sandaling lumabas ang Soja Boys sa entablado. Ngunit napansin ni Gina, isa sa mga demonyo, ang kanilang plano. Bigla siyang nag-improvise sa palabas at ipinakilala ang Huntress bilang espesyal na bisita, kaya napilitan ng grupo na sumama sa kanila sa entablado. Nasira ang kanilang plano. Habang nagkakagulo, nakatakas ang mga Soja Boys sa pamamagitan ng men's bathhouse. Nang sundan sila ng Huntress, nadiskubre nilang ito ay isang patibong. Inatake sila ng mga water demons. Habang nakikipaglaban, sinundan ni Rumi si Gina upang patayin siya. Ngunit habang naglalaban, napunit ang kanyang damit. Nagulat si Gina nang makita ang mga demon marks ni Rumi, isa pala siyang kalahating demonyo. Kailangan siya ng mga kaibigan niya sa laban, ngunit natigilan siya, ayaw niyang makita nila ang kanyang lihim. Hindi inaasahan, tinakpan ni Gina ang kanyang braso gamit ang tela upang itago ang mga marka. Dahil dito, bumalik si Rumi at tinulungan ng grupo upang talunin ang mga demonyo. Samantala, tuwang-tuwa ang hari ng mga demonyo kay Gina. Unti-unti na raw nitong nabubuksan ang barrier papunta sa mundo ng tao, at malapit na siyang muling makakain ng mga kaluluwa. Natakot ang mga huntress ng mapansing humihina na ang kalasag. Ipinabatid ni Bobby sa kanila na naging viral na ng husto ang Soja Boys. Naisip ni Rumi na kaya nilang talunin ang Soja Boys sa Idol Awards State Fair, kung gagamit sila ng bagong kanta, isang diss track na maglalantad sa tunay na anyo ng mga ito. Tinangkang inumin ni Rumi ang tonic mula kay Dr. Han, pero nalaman niyang ubas juice lang pala ito. Habang nasa kanyang balcony, may kakaibang ibon na may suot na sombrero ang dumating.
Nang sundan niya ito, isang pusa ng demonyo ang nakita niya. Agad siyang kumuha ng espada ngunit ibinabari nito nang mapansing hindi ito mapanganib. May dala itong sulat mula kay Gina na humihiling na magkita sila. Pumunta si Rumi hindi para makipag-usap kundi upang subukang patayin siya. Sinabi ni Gina na gusto lang niyang pag-usapan ang mga demon marks niya. Hindi raw siya mananakit dahil kung gusto niya ay matagal na niyang isinumbong si Rumi sa mga kasama niya. Nag-aalinlangan si Rumi sa kanyang pagkatao. Pero paano raw niya maipapaliwanag ang mga marka sa katawan niya kung hindi siya demonyo? Sinabi ni Gina na alam niya ang pakiramdam ng pagkakaroon ng mga marka. Ngunit mariing sinabi ni Rumi na isa siyang demonyo at ang mga demonyo ay walang pakiramdam. Tumugon si Gina, ang totoo, pakiramdam ang meron sila, kahihiyan, sakit, at kalungkutan. Iyon ang ginagamit ng Demon King para kontrolin sila. Isinalaysay ni Gina na 400 taon na ang nakalilipas, nang una niyang marinig ang tinig ng Demon King. Mahirap ang kanyang pamilya. Ang tanging yaman niya ay isang luma at sirang bipo, isang tradisyonal na instrumentong Korean. Nagtugtog siya sa kalye, ngunit walang nakinig. Dahil sa kawalan ng pag-asa, narinig niya ang tinig ng Demon King. Sinabi nito na hindi siya kailanman magiging sapat para sa kanyang pamilya, maliban na lang kung makikipagkasundo siya. Mula noon, naging tanyag siya. Pinuri ang kanyang tinig, pati ng hari. Nanirahan sila sa palasyo at naging masagana ang buhay. Ngunit nagsimula ng lumitaw ang mga demon marks sa kanyang katawan. Unti-unti siyang nilamon nito at naging bilanggo ng Demon King magpakailanman. Nawalan ng lahat ang kanyang pamilya. Simula noon, daladala na niya ang kahihiyan. Ang mga marka ay alaala ng kanyang kabiguan. Sinabi ni Gina kay Rumi na yakapin niya kung sino talaga siya. Ngunit tumanggi si Rumi at sinabing hindi siya kagaya niya. Naunawaan ni Gina dahil dati rin siyang tumatanggi sa katotohanan. Inanyayahan niya si Rumi na hanapin siya kapag handa na siyang harapin ang sarili. Kinabukasan, nakaisip na rin ng bagong kanta. Ang Huntress na pinamagatang Take On. Nang mag-sign ng autograph ang grupo, dumating ang Soja Boys at naagaw ang atensyon ng kanilang mga tagahanga. Iminungkahi ni Rumi na pagsamahin nila ang mga lamesa nila, kailangan nila ang bawat tagahanga. Sinubukan ni Gina na makipag-usap kay Rumi, ngunit tinanggihan siya. Sinabi niya na tumutulong siya sa Demon King dahil ipinangakong buburahin ang mga alaala at boses na gumugulo sa kanyang isipan. Sa gabi ng ensayo, muling dumating ang Demon Cat ni Gina. Inutusan ito ni Rumi na magtago nang kumatok si Mira. Napansin ni Mira na binabago ni Rumi ang lyrics ng kanta. Ayon kay Rumi, hindi raw tama ang kanta dahil masyado itong mapot. Para kay Mira, nararapat lang ang galit dahil galit sila sa mga demonyo. Nagsimulang magduda si Mira kay Rumi dahil tila may simpatsya siya sa mga demonyo, lalo pat nakita niya itong nakikipag-usap kay Gina. Ramdam ni Mira na may itinatago si Rumi, ngunit nang tanggihan ito, humingi na lamang siya ng paumanhin. Habang tumatagal, unti-unting sinisipsip ng Soja Boys ang mga kaluluwa ng kanilang tagahanga gamit ang kanilang kanta, pinapadala ito sa Demon King. Lalong lumalakas ang Demon King. Nagdesisyon si Rumi na makipagkita kay Gina. Inalok niya ito ng ibang paraan upang makalaya, tulungan ng Huntress na manalo sa Idol Awards. Kapag nanalo sila, masasara ang kalasag at tuluyan ng mapuputol ang koneksyon ng Demon King sa mundo. Pumayag si Gina at umurong ang kanilang banda sa kompetisyon. Habang nag-e-ensayo, sinabi ni Rumi na ayaw niyang kantahin ang kanta dahil masyado itong mapanakit sa mga demonyo. Nagalit si Mira, lagi na lang daw kontra si Rumi sa mga paniniwala nila. Ngunit nabulabog sila nang makita ang kalasag na tuluyang humihina. Marami ng demonyo ang nakakapasok sa mundo. Dumating ang araw ng Idol Awards. Napakagaling ng performance ng Huntress. Sa huling bahagi, habang kumakanta si Rumi, napansin ni Mira at Zoe na kinidnap si Bobby. Tumakbo sila upang sagipin siya, ngunit nalaman nilang isa pala itong patibong. May dalawang demonyong nagpanggap bilang sila, at pinunit ang damit ni Rumi sa entablado, ibinunyag sa lahat ang kanyang pagiging kalahating demonyo. Nagulat at natakot sina Mira at Zoe. Sinubukan ni Rumi na ipaliwanag ang lahat, ngunit itinutok nila ang kanilang mga sandata sa kanya. Hindi na raw siya ang Rumi na kilala nila, isa na siyang demonyo. Sa labis na sakit, tumakbo si Rumi habang umiiyak. Hinanap niya si Gina at nalaman niyang ito ang nagtaksil sa kanya.
Lahat daw ng sinabi niya ay kasinungalingan, kailangan lang niyang makuha ang tiwala ni Rumi. Iniwan daw niya ang kanyang pamilya at nakipagkasundo sa Demon King para makawala sa kanyang miserable na buhay. Pumasok ang Demon King sa isipan ni Mira at Zoe upang pag-awayin sila. Naimpluwensyahan rin niya ang mga tagahanga ng Soja Boys. Habang tumutugtog ang Soja Boys, lumitaw ang Demon King at sinimulang sipsipin ang mga kaluluwa ng lahat. Ngunit biglang dumating si Rumi na may dalang mahestikong kanta. Ang kanyang awitin ang nagbalik sa katinoan ng kanyang mga kaibigan at ng lahat ng tao. Bumalik ang kanilang mga kaluluwa. Nagtangka ang Demon King na patayin si Rumi, ngunit isinakripisyo ni Gina ang kanyang sarili upang iligtas siya. Humingi siya ng tawad sa lahat ng nagawa niya. Dahil sa awitin ni Rumi at sa lakas ng pagkakaisa ng mga tagahanga, naging napakalakas ng Huntress. Sa huli, tinalo nila ang Demon King at tuluyang nasil ang kalasag. Dito na nagtatapos ang pelikula. Salamat sa panunood hanggang sa susunod na video.